Hello guys, welcome to my channel. So tonight, gabi na no, 10:40 PM. So tonight, sasagutin ko yung tanong na totoo daw ba scam ba ang bid ko? Scam ba? Fake ba ang bid ko? Wala bang virus? Diba? Sagutin natin yan. Okay, sa abot ng aking makakaya. By the way, hindi ako expert pero gising ako sa katotohanan at kalokohan na nangyayari. Okay, so shout out. Nasa na ba si Duque? Yung Minarak. No, shout out dyan. So, a while ago, a few minutes ago, nag-post ako sa aking Facebook page. Tinanong ko, 2020 ang bid ko, pero inatras ni Biden hanggang 2014 yung pardon ni Fauci. Bakit? Doon hindi nakakaalam, bago matapos ang term ni Biden, alam nyo ginawa niya? Pinardon niya yung mga tao na may anomalya, no? Isa na dyan, number one na dyan si Fauci. So, imagine niyo, nanalo si Trump, diba? So, after ni Biden, nanalo si Trump. So, bago siya umalis sa office, pinardon niya. So, dun pa lang nakapagduda na Bakit niya pinardon si Fauci? Wala namang kaso. Nauna yung pardon bago sa kaso. Wala pang kaso si Fauci. Wala pa. Ngayon pa nga lang, nag-iimbestigahan pa lang Pero kailan ba yun? Last year ba? Ano ba ngayon? Tama, last year ba? Pinardon niya na agad si Fauci bago pa kasuhan. Pwede ba yun? Bago mo kasuhan, so halatang guilty, di ba? So ayun nga ang tanong, bakit 2020 ang bid ko pero yung pardon binakdate, inatras 2014. Inatras hanggang 2014. So anong meron noong 2014? Okay? So kasama na din dito yung sagot sa tanong na scam ba ang bid ko? Fake ba ang bid ko? Wala bang virus? Bakit kami nagkasakit? Tapos sasabihin nyo na walang virus or peke ang bid ko. Kami nga, nag-positive kami, nagkasakit talaga kami. Ito, explain ko sa inyo. Okay? So, kasi minsan nagiging synonymous yung scam sa peke o sa sinasabi na wala talagang virus. Pero, I think, may virus naman talaga. May virus. May coronavirus ever since. Tignan nyo yung mga panlinis nyo dyan, yung mga Lysol. Nakatatak na niya effective against coronavirus. Tagal na ang coronavirus, hindi naman bago yung coronavirus. Matagal na, di ba? Kaya nga nakalagay na yan sa label ng mga pang-cleaning ingredients or cleaning agents di ba? So matagal na. So ito nga so connected diyan, bakit inatras yung pardon ni Fauci 2014? Kasi it was found out during sa hearing dito, ginigisan nila sa Fauci. Kasama na yung mga documents and diary ni Fauci. Na si Fauci, guys, ay nagsinungaling from the start. Alam niya kung saan nanggaling yung virus. Galing sa Wuhan lab sa China, na siya rin ang nagpondo. Kasama siya sa nagpondo. Okay? Kasama siya na nagpondo kaya alam niya na doon galing. So nagsinungaling, doon pa lang nagsinungaling na siya Alam niya kung saan galing yung virus Siya nga nagpondo niyan siya nagpagawa ng virus So bakit 2014 binakdate yung pardon? Kasi 2014 pa lang niluluto nila yung virus na yan. Ito yung virus na gagamitin natin, niluluto nila yan. Yung gain of function, i-search nyo. Buti nga ngayon lumalabas Dati hindi ka pwede makapag sa internet. The debate over gain of function research at the Wuhan Institute of Virology focuses on whether US-funded experiments, basahin nyo na, sa internet na ngayon thanks to Elon Musk and Trump, kasi there was a time, panahon ni Biden, isi-sensor nila yan. Kahit i-type mo yan sa internet, hindi lalabas yung data na yan. AI pa nga yung sumagot Definition, gain of function, contributed to the start of the blank. Yun daw, niluto nila yung virus dun sa Wuhan lab noong 2014. So imagine nyo, kailan nilabas yun? Late 2019, pero pumutok talaga 2020, early 2020, January, pagpasok ng January. So December 2019, tapos January, talagang full blown, no? Pero 2014 nila yan, ginawa, niluto.
So, yan, gain of function, yan, nag-research. So, doon pa lang, ang dami natin makukuha eh. Ang daming kasinungalingan na-expose ngayon na hindi totoo na galing sa bots yung Bidco 19. Dahil may kumain ng bots, nagkaroon ng Bidco 19. Hindi totoo, niluto nila yan. Okay, doon sa tanong na, ba't kami nag-positive? May kaibigan ako sa Facebook, doon sa isa kong page na respetadong prepper sa Pilipinas Talagang takot na galit siya pagka pinag-usapan mo yung Bidco, pag sasabihin mo peke. Kasi nga nag-positive daw siya. Well, okay, sige. Hindi ako maipag-debate. Yun yung personal truth mo Sa tingin mo yun ang totoo di ba? Hindi ako makapag-debate. Pero ito yung nangyari So imagine niyo, may kasinungalingan na doon pa lang sa origins ng Bidco. Kung saan nanggaling, di ba? May kasinungalingan na. So hindi pwedeng nagsinungaling sila sa origins na hindi pala sa bots, galing pala sa lab ng Wuhan. Tapos ngayon, nung nagsinungaling sila na deadly yung virus, na kailangan magmask, nagsasabi sila ng totoo, hindi pwede. Dito, honest sila, dito sinungaling. Hindi, if you lied about one thing, you lied about everything. Yung mga sinungaling yan. Hindi pwedeng namimili siya, magsisinungaling ako dito magsabi ang totoo. Hindi. No? So, ano nangyari dyan? Ganito. Hindi natin alam, no? Yung mga na-experience, hindi natin alam yung mga na-experience, yung mga nagsasabi na, nagkasakit kami, totoo yan, nagkasakit kami. Totoo, nagkasakit kayo, kasi totoo naman na nag-i-exist ang coronavirus. Wala naman nagsabi sa inyo, na hindi coronavirus. Coronavirus yun, di ba? It's a strain of the coronavirus. So, eto lang, hindi ko ma-determine kung ang niluto nila doon sa Wuhan lab is a strong strain of the virus. Okay? O ang niluto nila doon is yung vaccine. 'Di ba? Or pwede sabay parehas nilang niluto. Parehas nilang ginawa. So lab grown 'yan, lab grown parehas. Lumalabas na lab grown. No? So pwede kasi na yung tumama sa mga nagkasakit at galit na galit pag sinasabi mong scam ang Bidco, pwede kasi it's a type of coronavirus. Meron akong personal account, ibig sabihin, nangyari mismo sa akin noong 2019, December 20, 1 week yata kami sa Florida no? Nung papunta na kami sa Disney World, ang sama ng pakiramdam ko noon, grabe talaga yung pakiramdam ko. Hindi siya, sabi ko, parang ito na yung pinakamasamang flu na naranasan ko sa buong buhay ko. So, ang ginawa ko, pag kasi nakabili ka na ng ticket sa Disney, hindi mo pwedeng i-reschedule yan, i-rebook, yun na yan, gamitin mo, hindi, mapapaso yan. So, sabi ko, hindi, tuloy tayo. Actually, ako pa nga nag-drive papuntang Disney World from our hotel. Tapos, ginawa ko, nag-side trip na ako sa pharmacy, sa Walgreens ako, hindi makakalimutan Dumaan ako ng Walgreens, bumili ako ng mga para sa lagnat, para sa flu, tapos para sa body ache, no? Mga ibuprofen, hindi Tylenol, ibuprofen na. Alaksa na talaga ang dinala ko. Tapos pagdating namin sa December 2019 to So pagdating namin sa Disney World, sa parking lot, sabi ko sa pamilya ko, hindi ko kaya kayong samahan. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang ginawa ko guys, nagstay ako sa parking lot sa kotse. Natulog lang ako doon, nag-hydrate, uminom ako ng gamot, inawang ko lang ng konti yung bintana. Hindi ako nagpahalata na nasa kotse ako, baka bawal magstay sa kotse. So, gano'n nangyari, inom lang ako ng hydrate ng Gatorade. Tapos inom akong gamot every 4 hours. Tapos, come 6 o'clock na ng gabi, parang gumanda na yung pakiramdam ko. Umiihi pa ako dun sa sa bote ng Gatorade. Tapos ko inumin, yun na gagamitin ko ihian. So, nakatulong, no? Kasi pagdating ng 6 o'clock, parang gumanda na yung pakiramdam ko. Ibig sabihin, mas maganda kaysa nung bagong dating ako doon. So, hinanap ko yung pamilya ko sa loob ng Disney World. May cellphone naman Pero nung nag-meet kami, bigat pa rin ang katawan ko, hindi ko kaya yung mga rides. Sige, pabayaan ko lang sila mag-rides. Ako higa ako dun sa mga bench. Imagine niyo Disney World, ang dami mga turista. Ako nakahiga ako doon sa bench na parang nakalupasay ako dahil hindi ko talaga kaya. Alam niyo yung mga sakit na kailangan ihiga mo, ganon ang naramdaman ko. Malupit talaga. So, eto lang.
As time goes by, no, naglalakad-lakad na kami, tapos may isang attraction dun eh, na hindi ko makakalimutan. Basta attraction siya, tapos nung sinara na yung pinto, tapos may mga lights, mapapanood, no. Paglabas ko doon sa attraction na yun, gumanda yung pakiramdam ko. Sabi ko, putya, mukhang tumalon yung virus. Tumalon na yung virus, wala na. Pwede na ako mag-jumping jack pagkatapos eh. No, tumalon yung virus. So yun yung duda ko kasi at that time hindi pa natin alam yung bid ko, no. Imagine nyo, December 20, 2019, hindi pa natin alam. So looking back, sabi ko, malamang bid ko yun. Nirelease nila yun sa population. Kaya nga, di ba yung namatay daw sa Pilipinas na Chinese, nag-positive daw. So, sa bid ko, so, nirelease nila yun sa population, yung mga, kita nyo yung China, no? Nirelease nila yung mga sarili nilang, sinacrifice nila yung mga sarili nilang, mamamayan, para lang ikalat yung virus. So, ang tanong is, nakakamatay ba yung virus? Yung na-experience ko, hindi. Hindi naman, kita nyo, buhay pa ako eh. 'Di ba? Masamang lang siya, masamang pinakamalala kong flu. It's flu, pero yun yung pinakamalala kong flu. Etong malupit kasi, pag na-experience mo yon, eto isa-challenge ko kayo. Paano pag na-experience mo yung napakalalang flu? Tapos, meron pang scare tactics na gumagana na, oy, pwede kang mategi. Eto, ebidensya Severino, hanapin nyo na lang sa internet. Yan, ako si patient 2828, dinocument ni Howie nung nagka-bid ko siya. Meron na rin akong nararamdaman. Si dinocument niya, na, di ba sabi ko sa inyo, normally, bawal mag-video-video sa ospital, pero siya pinayagan. Sige, sikat. Mataas na lagnat na ayaw bumaba. Kaya, inabuti ko na magpa-check up. So imagine niyo, 'di ba? Ano pa yung isang reason kung bakit scam ang bid ko? Na halatang halata, lahat ng symptoms pasok. May lagnat, may ubo, pati sakit ng ulo. Nagulat ako, pati sakit ng ulo daw. 'Di ba? X-ray siya. Bakit? 'Di ba sabi niya kanina may lagnat lang siya, wala siyang ubo. Doon kami nagtataka eh. Wala naman siyang ubo eh. So, ang hula namin dito, hindi kami expert, no? Nagka-pneumonia siya. Malaputing ulap ang nakita sa aking baga. Nagka-pneumonia siya. May pneumonia na pala ako. Sabi niya, nagka-pneumonia nga siya. Nagpa-admit agad ako sa ospital. Ang maganda diyan kasi, dun sa niya, buti nga, hindi pa nila dinidelete eh. Sasabihin niya dyan na isa sa pinakamahirap dun sa part na nagkasakit siya is yung isolation. Talaga madedep ka talaga ng pag-asa pagka nasa isolation ka. Magana yung kamay niya, guys. Kakatusok nila. Magana yung kamay niya. Tapos etong nurse na to, hindi daw to empleyado ng ospital. Under agency to. So, alam nyo, yung sinasabi ang daming kumita, pati yung mga nurse na nag-travel, ng mga ganyan. Kumita yan. Iba kasi ang rate eh. Dahil sa bilis makahawa nito, bawal ang dalaw sa mga pasyenteng may COVID-19. So pag pinanood nyo yung full nito, makikita nyo yung expression niya, yung takot niya. Sinabi niya naman nakakala Marami niya. na kaming lumalaban, ngunit ang totoo, mag-isa mo itong haharapin. So imagine niyo, 'di ba, yung kinukuwento ko si Lloyd Cadena, correction pala yung subscribers niya nasa 4 million plus na. Nung inatake siya sa puso, nag-survive siya, nung sinabihan siya positive sa bid ko, kinabukasan patay siya. Kasi yung psychological aspect. Bakit hindi sila pwedeng makita ng mga kamag-anak? Infection po ulit, baka makahawa. Kahit patay na? Para makaiwas din. Kung sino nag-aasikaso? Mga katulad mo? Ang sa amin po kasi, pag nakabutan sa amin, postmortem care, ayusin lang namin, babayutin, ipetrofit, tapos bababa na. Morgan na po bahala. Imagine niyo, buhay ka pa, pinag-uusapan nyo paano mangyayari post-mortem. Doon sa hindi nakakaintindi, post-mortem yung pagkatapos mong mategi. Anong gagawin sa katawan mo? Grabe, talagang wala ka ng pag-asa.
Okay naman. Hindi ko nahirapan na niya. Hindi. Ang pinaka-problema lang dito, lagi ako nag-iisa. O kita nyo, narinig nyo ba yun? Yun ang problema. Di ba? Yun ang problema. No? Iba talaga eh. Habig sa inyo, the power of the mind. Pwede ka ipahamak yan eh. Alam kong nakabubuti yun para sa pamilya ko, sa sa ibang tao. Pero, syempre, napakahirap pa rin. Kaya, buti nandiyan ka. So natutuwa siya no pagka nagra-rounds na yung nurse. Kasi nakakatakot talaga yun pag mag-isa ka lang. Lalo na sa gabi. Hindi empleyado ng ospital si Gav. Nasa hanay siya ng isang manpower agency. Dami kumita niyan, yung agency kumikbak pa. So, doon hindi nakakalam, dito ang rate yata sa New York, at hindi ko alam yung rate ng mga nurses eh. Pero yung iba na mga technician lang, kumita yata ng $5,000 per week. Imagine nyo, per week ha? Per week. Tapos yung misis ko nung nag-travel nurse, hindi naman tapos na, no? 2021. Nung 2021, nag-travel nurse yung misis ko. Ang rate niya, 3,900 per week. So, sabihin mo ng 4,000 per week, ang laki. Kasi may budget na nilabas yung gobyerno eh. So, ang dami. So, pa-fast forward ko na lang. Sa libreng sakay ng barangay, habang bawal pa ang kahit anong pampublikong sasakyan. Ngunit may isang araw na nagkaaberya at hindi siya nahatid. Tapos ko na ang Sergeant Rivera Street. Nilakad niya. Nilakad niya hanggang Valenzuela. Naglakad siya pa uwi mula sa ospital sa Banawi Street sa Quezon City. Banawi, taga Banawi pala ako. Anyway, meron pa yung just watch the full episode. Meron din diyang interview kay Iza Calzado, nag-positive siya sa bid ko. And then, ang pinaka-complaint niya is, nag-rashes yata siya. Nakalimutan ko na, nag-rashes yata, nagpantal. Pero di ba sabi sa inyo, usually reaction yun ng side effect yun ng gamot. Usually side effect yun ng gamot. And yung ibang allergic reaction is hindi makahinga. Yun yata, hindi pa rin siya. Si Iza Calzado at that time, she was 37. No? Yan. Sandali. Tapos, double negative ka pa para i-release ka. Ibig sabihin, 2 beses ka isuswab. Dapat parehong negative. Hindi pa ako ituturing na ligtas hanggang 2 beses akong mag-negatibo rito. Imagine niyo yun. Pwede pagka 1 beses ka lang pala ng negatibo, balik ka uli. Grabe. Kasi wala namang problema kasi may budget eh. Ito si Iza. Anyway, nyo na lang, baka maka-copyright tayo ni YouTube, no? So, in my scientific conclusion, maliban sa naglabas sila ng, siguro matapang na flu, which is flu pa rin, 99.997 yata, survival rate, it's still flu, matapang nga lang. Ang problema kasi, pag nahaluan mo ng psychological, anxiety, kasi I advise you to watch this kasi makita mo yung emotions ni Howie Severino, na yung takot niya, yun nga, nagtatanong na siya kung anong gagawin sa mga namatay. Sabi ko, kaya to nag-survive kasi celebrity, no? Kilala siya, pinayagan siya mag-video di ba? Tapos nakakatuwa pa nga yung nurse niya, dinocument na dahil daw sa pandemya, hindi siya umuwi ng bahay. Umuwi daw siya sa isang apartment para hindi madama yung pamilya. Talaga? Totoo? Baka dahil may camera lang. Shout out yung mga nurses, mga apor na pinayagan mag-duty, exempted sa quarantine pero umuwi pa rin sa sariling bahay. Tapos pagdating mo, yayakapin ka ng anak mo. Tapos matutulog ka sa same na kama. Di ba? So, yun. Maganda panoorin to kasi kita nyo yung emotions at that time. Takot na takot sila. I could just imagine paano kung ang pasyente is mahina-hina ang loob. Mahina ang loob, mahina ang puso. Bibigay talaga. No? Bibigay talaga. And then, dun nga sa tanong na bakit kami nag-positive kami sa bid ko, kaya wag nyo sasabihin na peke yan.
peke siya in a way na sasabi nila deadly. Kaya namamatay yung iba dahil sa side effects ng mga tinutusok nila sa'yo habang nandiyan sa ospital. Walang bantay eh. Sino nakakaalam kung ano tinusok sa'yo doon sa namatay mong kamag-anak? Walang bantay. Tapos pumirma na kayo ng mga waiver, authorization. Gawin nyo na po lahat mga kaya ng doc, pipirmahan ko lahat. Di ba? Ganun ang sitwasyon. So, totoo siguro na nag-positive kayo. No? Pero sinabi na nga sa hearing kay Fauci na mataas ang survival rate similar to flu. It's just that yung mga ibang hospitals, ito controversial to yung iba meron silang protocol. Imbis na protocol. Bakit? Kasi padamihan ng maha-harvest Padamihan, daming dyan. Ang daming pera na gumulong So yung iba nag-uunahan pa sa pasyente. Imagine niyo, nandoon na siya sa isolation, yung kababayan natin na nag-comment, kinuwento niya yung nangyari sa kanya. Nasa isolation na siya, may tumawag ng ibang ospital na hindi niya alam, hindi rin alam ng attending physician niya. So gusto talaga makakuha ng mga customer. So, ayan guys, no? Comment down below, no? Ano masasabi nyo? And I urge you to watch this bago nila i-delete. See you next time. Bye.